Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga Pilipino na pairalin ang diwa ng bayanihan sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa sigalot sa gitnang silangan. Sa kanyang mensahe sa kanyang FB page, binigyang diin ng Pangulo ang pagkakaisa, pagtutulungan at responsableng pagbabahagi ng impormasyon kasama ang pag-iwas sa pagkalat naman ng fake news. Kinilala rin ng Pangulo ang hirap na dinaranas ng publiko lalo na ng transport sector at tiniyak na may ipapatupad ng mga ayuda at subsidy program para sa mga apektado. Nauna nang iniutos ng Pangulo ang pansamantalang pagsuspinde ng pamasahe sa mga pagtaas ng pamasahe sa mga pampublikong sasakyan sa kabila ng pagtaas ng presyo naman ng krudo. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pang mga balita, ipinagmalaki ni House Majority Leader Sandro Marcos ang pagpasa ng Kamara sa 18 LEDAC priority measures bago ang Holy Week break. Ayon naman sa mambabatas, hindi naging hadlang ang masikip na session calendar sa pagsulong ng mga reformang pang-ekonomiya, serbisyo publiko at proteksyong panlipunan. Binigyang diin din niya na masigasig ang Kamara sa pagpasa ng mga prioridad na panukala ng administrasyon sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Bogie D. III. Iginiit pa niya na ang mga naipasang panukala ay patunay ng isang working house na nakatutok sa pangangailangan naman ng bayan. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, iniulat ng Department of Social Welfare and Development na mahigit 98,000 na mga tricycle drivers sa National Capital Region ang nakatanggap na ng tig 5,000 pesos na cash assistance bilang tulong sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Director Edwin Morata ng Crisis Intervention Program, katumbas ito ng 81% na mga nasa clean list na benepisyaryo matapos ang 4 na araw na pamamahagi. Bagamat maayos ang unang linggo ng distribusyon, nasa mahigit 18,000 kaso ang naitalang hindi nakatanggap ng ayuda dahil sa kulang na impormasyon o hindi pagkakasama sa beripikadong listahan. Ipinagpatuloy naman ang payout sa mga natitirang benepisyaryo habang nakatakdang palawakin ang pamamahagi sa iba pang sektor ng transportasyon gaya ng TNVS, jeepney drivers at delivery riders sa mga susunod namang araw. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.